Alamat ng ampalaya. Noong unang panahon, sa barangay Sariwa, nakatira ang iba't ibang uri ng gulay. Naroon si kalabasa na may kakaibang tamis, si kamatis na may masutlang kutis, si labanos na labis ang kaputian, tiluyan na may natatanging anghang, si mustasa na may lunti ang pisngi, si patolan na maganda ang pagkapantay ng gaspang ng balat, si singkamas na kakaibang lutong, si sibuyas na may manipis at nakakaiyak na balat, at si talong na may malalim na lila ang kutis. Lahat ay natatangi at may kakaibang may pagmamalaki, maliban marahil kay ampalaya. Si ampalaya ay may napakaputlang balat at ang lasang hindi maipaliwanag. Kaya naman madalas niyang ikumpara ang sarili sa mga kasamahang gulay. At dahil doon, bagaman sa tanggap at nais siyang makasalamuhan ng ibang gulay sa lupain, ay pilit niya silang itinutulak papalayo. Huwag kayong lumapit, hindi ko kayo kailangan, lumayas kayo. Huwag ninyo akong dikitan. Isang malinsangang gabi ay nakaisip ng masamang balak si ampalaya laban sa kanyang mga kasama. Kailangan ko ding magkaroon ng natatanging lasa, kulay at ganda katulad ng ibang mga gulay. Kung hindi man ay mahigitan pa sila, ang bulong ng ganid na ampalaya. Nang gabi ring iyon, isinagawa niya ang kanyang plano. Tinungo niya ang mga walang kamalay-malay at natutulog na gulay. Doon ay kinuha niya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay sa barangay Sariwa. Kinuha niya ang tamis ni kalabasa, ang anghang ni luya. Isinilid din niya sa dalang bayong ang nakasampay na kaputian ni labanos, kakinisan ni kamatis, gaspang ni patola, ang manipis na balat ni sibuyas at ang lilang kutis ni talong. Ipinuslit din niya ang lutong ni singkamas. Hahaha, sa wakas, nasa akin na ang lahat ng mga natatanging lasa, kulay, ganda at katangian ng mga gulay. Ako naman ang kaiinggitan nila. Ang sambit ni ampalaya sa sarili matapos ang kanyang ginawa. Kinabukasan, lumako pang balita ng malawakang nakawan sa naganap sa barangay Sariwa. Nagtipon-tipon ang mga gulay upang pag-usapan ang mga naganap. Yung kutis ko, eto nangingitim na. Naiiyak na wika ni labanos. Ako nga, wala nang lasa, sabi naman ni kalabasa. Ngunit, natahimik ang lahat nang makita nila ang isang bagong dating na gulay. Ang gulay na ito ay may iba't ibang kulay ng balat, magkahalong kinis at gaspang, at samot-saring masasarap na lasa. Ang gulay na ito ay pinagkaguluhan. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang gulay na iyon ay si ampalaya, na lihim na natutuwa sa kasikatan at pagpupugay na natatanggap sa mga kasamahang dating kinaiinggitan niya. Subalit, ayon nga sa kasabihan, walang lihim na di nabubunyag. Naging mapaghinala ang ibang gulay sa pagdating ng bagong gulay. Lalo pat noong nakaraang gabi lamang nangyari ang nakawan. Nakapagtataka, kagabi lamang ay nawala ang mga katangian natin. Ngayon na may biglang dumating na taglay halos lahat ng ating nawawalang katangian. Paghihinala ni Talong. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Singkamas. At siya nga pala, nasaan si ampalaya? Hayaan mo na siya, tura ni kalabasa. Baka nagtatago na naman yun at walang alam sa nangyaring nakawan. Hindi nga ba't ayaw naman niyang makisalamuha sa atin? Ang mabuti pa, sundan natin ang bagong gulay para malaman kung may kinalaman ba siya sa nangyari kagabi. Suhestyon ni Kamatis na sinang-ayunan naman ng lahat. Kaya naman, sa pamumuno ni Kamatis, ay palihim at maingat nilang sinundan ang dayuhang gulay. At nabigla sila sa natuklasan. Habang hinuhubad ng dayuhang gulay ang makukulay nitong balat at lasa, ay lumabas ang gulay sa likod nito, si ampalaya. Hinuli at iniharap ng mga gulay ang tusong si ampalaya sa diwata ng lupain. Sa harap ng mga gulay ay nilitis si ampalaya. Hindi pa nililikha ang magtataglay ng lahat ng katangian ng mga gulay. Bilang parusa, mananatili sa iyo ang lahat ng ninakaw mong katangian ng mga kasamahan mong gulay. Ang husga ng diwata kay ampalaya. Natuwa naman si ampalaya. Anong uri ng parusa iyon? Bulong niya sa sarili. Nagkapalitan naman ng tingin ang iba pang gulay, bagaman nagtitiwala sila sa anumang desisyon ng diwata. Nang matapos ang paglilitis ay muling naibalik sa mga ninakawang gulay ang kanilang mga nawalang lasa, kulay at ganda.
Laking tuwa naman ni Ampalaya na siya ay nakatakas sa kasalanang ginawa. Ngunit ilang saglit lamang ay may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi nagkasundo ang mga lasang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng kanyang katawan. Nangulubot ang kanyang balat nang magtagisan ng kakinisan at kagaspangan ng kanyang mga ipinuslit na balat. Nagsilbing madilim naman siya sa kanyang dating makulay na balat ang naghalo-halong mga kulay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang inggit at pagkaganib. Mula noon ay naging hindi na kaaya-ayang tingnan at kainin si Ampalaya. Nagsisi at nagpakumbaba na ang gulay na ito. Sa likod ng tila ba sumpang parusa sa kanya ay nagtatago ang kakaibang sustansya na mula sa kapaitan ng mga naghalong lasa. At yan ang kwento ng alamat ng Ampalaya. Laging tatandaan mga bata, huwag maging sakim at sinungaling. Matutong makontento sa kung ano ang meron ka. Tandaan na hindi lahat ng naisin ay mapapasayo. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Alamat ng mangga. Noong araw, ang punong manggang tanim ni Tandang Isko ay pare-pareho lamang ang bunga. Ito'y maliliit at ang tawag dito ay pahutan. Matamis kapag hinog, kaya gustong-gusto ng mga bata ang pahutan. Marami ang natutuwa kapag panahon ng pamumunga dahil ang matandang may-ari ay hindi maramot. Minsan, may magandang dalagang napadpad sa manggahan ni Tandang Isko. Kusang loob na inalok ito ng mga hinog na mangga ni Tandang Isko. Sa kasiyahan ng binibini ay tinanim nito ang mga buto ng pahutan sa bukid at sa paanan ng bundok. Agad tumubo ang 2 buto at pagkaraan ng ilang araw ay ganap na itong isang puno. Labis na nagtaka si Tandang Isko sa pagkakaroon ng punong mangga sa hangganan ng bukid at sa ibaba ng batuhang bundok. Balak sanang putulin ng matanda ang 2 puno, subalit sa tuwing siya ay lumalapit, wari may bumubulong. "Wag po, wag mo akong patayin." Dala rin ng panghihinayang, kaya hinayaan na lang nitong lumaki at lalong lumago ang 2 puno ng mangga. Malaking pakinabang tuloy ito sa mga magsasaka at kalabaw na roon ay sumisilong. Ang madalas magpahinga sa punong manggang nasa bukid ay si kalabaw. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap palagi ng puno. "Hulog ka ng langit sa akin, punong mangga. Dati-rati init sa katanghali ang tapat ay aking tinitiis. Subalit nang ikaw ay sumibol, pagal kong katawan ay binigyan mo ng ginhawa. Kaya kapag sayo ay may nagtangkang pumutol, humanda sila sa sungay kong matutulis. Salamat sa iyo, kalabaw, at ako'y iyong ipagtatanggol. Noon pa man ay hinahangaan ko na ang iyong kasipagan, kakisigan at kalakasan." Nahihiyang wika ng mangga. Hindi nagtagal, sa dalas ng kanilang pag-uusap ay nagkaintindihan ng kalabaw at ang punong mangga. Samantala, nagkaroon na rin ng kagustuhan ang punong manggang nasa paanan ng bundok at ito ay si Manggang Pahutan na malapit sa kanyang kinatutubuan. Sa panahon ng paglilihi ni Pahutan ay palaging sumisilong sa lilim niya ang isang magsasakang may dalang piko. At ewan kung bakit gustong-gusto ng mangga na titigan ng piko. Sumapit ang araw ng pamumulaklak at pamumunga. Parehong pinausukan at inalagaan ni Tandang Isko ang magkahiwalay na puno. Ang lahat ng mga punong mangga ay pawang nagbunga. Nang bumalik ang matanda upang anihin ang mga bunga ng mangga, ito ay lubhang nagulat. Ang 2 puno na hiwalay sa karamihan ay magkaiba ng hugis at laki ng kanilang mga bunga. Hindi maisip ni Tandang Isko kung bakit nagkaganoon. Muli, ang magandang dalaga ay nagbalik at sapagkat ang malalaking mangga ay bunga ng pagkakaunawaan ni Kalabaw at Pahutan. Kaya tatawagin itong Manggang Kalabaw. Bagamat magkawangis sa laki ang mga bunga nila ng kabilang puno, ay may pagkakaiba pa rin sa hugis at sa kanilang sukat. Dahil ipinaglihi ito sa piko, kaya makikilala ito sa tawag na Manggang Piko. "Binibini, paano mo nasabi ang bagay na iyan?" "Sapagkat ako ang diwata ng mga prutas." Ngumiti ang dilag at biglang nawala. Ang sinabi ng diwata ay paulit-ulit ding ikinukwento ni Tandang Isko sa mga namimili ng mangga. Datapwat hindi na mahalaga iyon kahit pahutan, manggang kalabaw o manggang piko. Basta ang mga ito ay pare-parehong mangga.
Pusong bibitin-bitin, mabangong amuyin, masarap kainin, lalo na't hinog. At yan, ang kwento ng alamat ng mangga. Laging tatandaan mga bata, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Tumulong sa abot ng makakaya. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Alamat ng Perlas sa Mindanao. Isang binatang mangingisda ang nagkaroon ng kasintahang dalagang Muslim sa isang pook sa Mindanao noong unang panahon. Ang magkasintahay nagsumpa ang pakakasal pagsapit nila sa ika-21 taon. 5 taon pa silang maghihintay. Tuwing sila'y mag-uusap, ipinaaalala ng isa't isa na huwag makalimot sa sumpaan. Laging nangangako ang binata na ang dalaga lamang ang tanging pakaiibigin. Pinakamamahal kita, Leonisa. Ang magiliw na sabi ng binata. Ikaw lamang ang babaeng iibigin ko habang buhay. Gugustuhin ko pa ang kamatayan kung hindi rin lamang ikaw ang aking magiging kapalaran. Salamat, mahal ko. Natutuwang tugon ni Leonisa. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Sana'y palarin ka sa iyong paghahanap buhay upang makapag-impok tayo para sa ating pag-iisang dibdib. Huwag ka sanang magpapabaya sa iyong kalusugan. Mag-ingat ka sa iyong paglalayag. Dugtong paniya. Maraming salamat, mahal ko, sa iyong mga paalaala. Tugon ng binata, sabay paalam. Laging nagsusunuran at walang pagkukulang ang magkasintahan sa isa't isa. Kapwa sila tapat sa sumpa. Walang madilim na pangino rin sa kanilang pag-ibig. Laging bukang liwayway. Walang pagmamaliw ang kanilang pagtitinginan. Subalit mapagbiro ang tadhana. Biglang nawala ang binata at hindi na nagpakita sa kanyang kasintahan. Parang mababaliw si Leonisa. Araw at gabi nasa daungan upang magbaka sakaling magkita sila ng kanyang minamahal. Umulan at umaraw ay nananatili siyang nag-aabang sa daungan. Hanggang sa iluwal sa maliwanag ang bunga ng kanilang pagkakasala. Naging tulala ang dalaga. Sa tuwin ay nakatayong walang kibo na animoy isang ribulto. Walang katinag-tinag na napako ang paningin sa laot ng dagat. Minsay maluha, minsay humahalakhak. Dumating ang saglit na hindi sukat asahan, siya'y naging isang taong bato. Di umano, isang araw ay nakita ng mga nagmamasid na lumuluha ng perlas ang taong bato. Biglang lumaganap ang balita. Ang taong bato ay dinumog ng mga tao upang sila'y manlimot ng perlas. Isang inang dukha ang nagtiyagang naghintay ng iluluhang perlas. Kasama niya ang anak na 7 taong gulang. Yumakap sa ribulto ang ina at nagmakaawa. Bigyan mo kami ng iyong perlas. Nang ang ina ay bumitaw sa pagkakayakap sa ribulto, ay hindi niya makita ang kanyang anak. Hanap dini, hanap doon. Inabot ng dilim ang ina sa paghahanap, subalit nawalan ng saysay. Nang magsawa ang bata sa paglalaro sa may dalampasigan, saka pa niya naalaala ang kanyang ina. Kanyang pinagbalikan at tinalunton ang kinaroroonan ng taong bato. Hindi niya naratnan doon ang kanyang ina. Inay! Inay! Narito ako! Saan ka naroon? Ang sigaw ng bata. Tuloy yakap sa paanan na ribulto. Naantig ang damdamin ng taong bato. Kanyang naalaala ang kanyang yumaong anak. Ang kanyang mga matay dinaluyan ng masaganang luha. Kinabukasan, ang ina ay nagbalik sa lunan ng taong bato. Natuklasan niyang nagkalat ang mga perlas sa paligid ng ribulto. Siya'y nalimot ng perlas. Kinamaya-maya'y dumating ang nawalay na anak. Saan ka nanggaling? Kahapon pa kita hinahanap. Hanggang ngayon, ikaw ay aking hinihintay. Ako po'y nalimot ng kabibe. Nagbalik po ako sa ribulto, ngunit kayo'y wala na roon. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Hindi ko alam ang daan pag-uwi. Sa bahay po ng kaibigan ko ako natulog. Ako'y kanyang ipinagsama nang makitang iyak ako ng iyak. Tulungan mo akong manlimot ng perlas. Pagkatapos ay uuwi na tayo. Nang malaunan, ang kinatatayuan ng taong bato ay nakarating ng talpukan ng alon. Ang ribulto ay tinangay ng alon. Ito'y napalaot sa pusod ng dagat hanggang sa nawala. Ang luha ng dalagang nabigo sa pag-ibig ang pinagmulan ng maraming perlas sa dagat ng Mindanao. At yan, ang kwento ng alamat ng perlas sa Mindanao.
Laging tatandaan mga bata, ang tunay na pagmamahal ay walang hinihiling na kapalit at nakapagpapaiba ng isang tao. Ang pagmamahal ng magulang sa anak ay walang katapusan at hindi kailanman humihingi ng kapalit. Hanggang sa muling mga bata, paalam! Alamat ng Bulkang Taal. Mayroong isang dato na bukod na maganda ang kanyang reputasyon, mabuti siyang pinuno. Maayos at maganda ang pamamalakad ng kanyang nasasakupan. Dato Balinda ang tawag sa kanya. Ang kanyang balangay ay matatagpuan din, ang balangay ng Batangan. Isang anak na babae ang madalas pagtuunan ng dato. Bukod sa kaisa-isa lamang, magigili ka sa taglay nitong katangian. Maganda, mayumi at mahinhin si Taalita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. Prinsesa Lita o Taalita ang tawag sa kanya, na ang kahulugan ay taal sa Tagalog at puspos ng ugaling kinagisnan. Masasabing si Prinsesa Taal ay mahahalin tulad sa pausbong na bulaklak, na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa, nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mamangka pag malapit nang lumubog ang araw sa lawa ng bunbon. Mayroon isang pagkakataon, pagkatapos mamangka, ay luhaang humarap si Prinsesa Taal sa kanyang ama na si Haring Balinda. Ama, mapatawad po sana ninyo ako. Mayroon po akong kasalanan na nagawa. Pagkagalit ay huwag mo po sanang magawa. Anak, bakit ka umiiyak? Ano ba ang nagawa mong pagkakamali? Mahal kong ama, nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamangka. Sagot ni Prinsesa Taal na animoy nahihintakutan. Ano? Dapat ay naging maingat ka. Yan lamang ang bagay na nagpapaalala sa amin ng iyong ina sa aming pagmamahalan. Ilang ninuno na natin ang nagpasalin-salin sa singsing na iyan. Saksi iyan ng aming sumpaang pinigkis ng nasira mong ina. Alam ko pong napakahalaga ng singsing. Minahal at pinakaingat-ingatan ko ang singsing, gaya ng pagmamahal ko sa aking ina. Sagot ni Prinsesa Taal na lumuluha. Lumuhod si Prinsesa Taal sa harap ng ama. Anak, tumayo ka at huwag nang lumuha. Naguguluhan lamang ako sa narinig kong balita mula sa iyo. Alam mo ba ang singsing na iyan ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago siya namatay? Sinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo, tanda ng kanyang pagmamahal at pag-alala sa iyo. Tumahan na anak at ang paggalit ko'y kinalimutan ko na. Paamong wika ng dato. Niyakap ng dato si Taal na halos mapaiyak sa sandaling iyon. Huwag ka nang mabalisa, hahanap tayo ng magagaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing. Paliwanag ng dato. Salamat ng marami po ama ko. Ako po'y nagagalak sa pangunawa ninyo. Ilang sandali pa ang lumipas. Anak, hindi ba dapat ikay mag-asawa na? Nasa tamang edad ka na para lumagay sa tahimik. Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na dato na siyang hahalili sa akin. Kailangan mo rin ng makakasama pag ako'y lumisan na. Pakiusap ng dato. Siya pong mangyayari ama ko. Sagot ng prinsesa. Nagpaanunsyo kaagad ang dato saan mang dako upang ipahayag ang kanyang nilalayon. Ipinaalam na kung sino ang makakakuha ng singsing na nahulog sa lawa ng bunbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming prinsesa. Ang balitang ito ay agad kumalat saan mang dako ng kapuluan. Maraming dugong bughaw ang dumating mula sa iba't ibang lugar. Kasama rito ang mga morong dato Mayla sa Hulo at Tawi-Tawi. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukanig mula sa Kabisayaan at Kabikulan. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dao Pisot upang subukan ang kapalaran. Sa sinamang palad, walang sino man ang nagtagumpay upang maibalik ang singsing ng prinsesa. Marami ang araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama. Pagkainip ang kanilang naramdaman. Di kalaunan, may isang dato
ang humingi ng tulong sa mga anito. Panalangin tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa prinsesa. Datong Mulawin ang ngalan ng lalaki at nagmula siya sa nasugbo. Matiyaga niyang nilusong ang lawa ng bunbon mula umaga hanggang hapon. Walang tigil sa paglangoy. Habang sa pagsisisid ni Dato Mulawin ay may nahuli siyang buteteng laot na malaki ang tiyan. Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na butete ay malaki na agad ang tiyan nito. Ginawa niyang hiwain ang tiyan nito upang malaman ang laman. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan doon ang nawawalang singsing ng prinsesa. Isang himala ito. Laking tuwa ni Datong Mulawin. Ito kaya ang tugon sa panalangin ko at ang magandang hangarin sa Prinsesa Taal. Kaya't ang pangako ng pinunong dato ay nangyari. Agad ipinakasal si Prinsesa Taal kay Mulawin. Nagdiwang ang buong balangay. Mayroong sayawan at kantahan. Lahat maligaya sa nangyaring okasyon. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksihan ng buong balangay. Ang magagandang pamamalakad ni Dato Mulawin at masayang masaya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. Subalit, ang pagsasama ay hindi laging masaya. Madalas ay may problema ring dumarating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Isang gabi, maliwanag ang sikat ng buwan, namasyal ang mag-asawa. Ang gabing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. Mayroong isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng lawa ng bunbon. Matagal na pala niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo. Ang masayang pagsasama ni Dato Mulawin at Prinsesa Taal. Ang matandang nuno pala ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. Nang gabi ring iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Habang sumasagwan si Dato Mulawin, siya namang kumakanta ang prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. Nang makita ng prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus dahil nabighani ito, pilit niyang inabot. Sa kasamaang palad, ang prinsesa ay nahulog at lumubog. Bilis namang tinalon ni Dato Mulawin ang asawa upang sagipin. Subalit, kapwa sila lumubog. Lumubog sila dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak silang mapinsala. Ang mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad ibinalita sa taga roon. Marami ang nagtangkang sisiri ng dalawa upang makita ang bangkay, ngunit nabigo silang lahat. Mula noon, may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng lawa bunbon. Ang tawag nila rito ay Bulkang Taal, pangalang ibinigay ng datong pumalit kay Mulawin. Tanda rin ito para laging maalala si Dato Mulawin at Prinsesa Taal. At yan, ang kwento ng alamat ng Bulkang Taal. Laging tatandaan mga bata, ang mabuting pinuno ay ginagalang at minamahal ng kanyang nasasakupan. Ang pagtitiyaga ay may katapat na gantimpala. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Alamat ni Mariang Sinukuan. Sa bundok ng Arayat sa Pampanga, nakatira ang isang engkantada. Kilala siya doon bilang Mariang Sinukuan. Magandang-maganda si Maria. Matangkad siya at kaakit-akit kung pagmamasdan mula ulo hanggang paa. Kapansin-pansin ang tamis ng kanyang ngiti. Mapapatingin ka kapag nagsalita na siya kapagkat hindi mo may paliwanag kung anong misteryo ang bumabalot sa katauhan niya. Natural lang kasi na ituring siyang isang diyosa sapagkat engkantada nga ang dalaga. Pero kahit na engkantada, tuwang-tuwa siya sa mga tao kaniyang nakikita. Natutuwa siya kapag magmamano ang mga bata sa mga nakatatanda. Nasisiyahan siya kapag hinahainan ng may bahay ang pagod na asawa. Naliligayahan siya kapag nakikitang nagpapawis ang mga ama sa pagsasaka, may mauwi lang na aning palay sa asawa at mga anak nila. Sapagkat may angking kabaitan, laging tumutulong si Maria sa mga tao sa paligid ng kabundukan. Hinahandugan niya lagi ng mga sariwang bungang kahoy ang bawat pamilya. Noong una, takang-taka ang mga mag-anak. Paano nga raw bang nagkakaroon ng mga sariwang prutas sa kani-kanilang hagdan?
Gayong wala namang sino mang dito ay naglalagay. Hindi alam ng mga tao na sa isang kisap mata ay nailalagay kagad ni Maria ang handog sa bawat hagdang tunguhin niya. Upang hindi naman maging kababalaghang walang kapaliwanagan, may mga pagkakataong nagpapakita si Mariang sinukuan sa mga may bahay na siyang pinagbibigyan niya ng mga buwig na mga matatamis na saging, bungkos ng matatabang kamuting kahoy, at pumpon ng mababangong rosal. Pagkabigay ay ngingiti lang si Maria at magpapaalam na. Hindi na siya nakikipagkwentuhan pa. Gustong-gustong nakikita ni Mariang kaagad ihahain ng mga may bahay sa kani-kanilang pamilya ang handog ng kalikasang dala-dala niya. Sa bawat hagdan ay iba ang inilalagay niya. May lansones, papaya at makopa. May ilang-ilang, ehampeya at kamya. May mabolo, balimbing at mangga. May rambutan, litsiyas at ehesa pa. May malunggay din, repolyo at kalabasa. May upo na, may ampalaya pa at saka patola. Ang bawat mag-anak na dalawin ay natutuwa sa kanya. Kaya kahit hindi nakikita si Maria ng lahat, ay nagpapasalamat sa engkantada. Sa pagkakaroon ng sapat na pagkain, matanda at bata man ay may malulusog na pangangatawan. Nilalayo sila sa pagkakaramdam. Upang ipakita ang taus-pusong pasasalamat, nangako ang lahat na hindi sila aakyat sa bundok ni Mariang sinukuan. Ipinangako rin nilang hindi sila huhuli ng anumang hayop, mamimitas ng anumang bulaklak o manunungkit ng anumang bungang kahoy, kukuha ng gulay sa itaas man o paanan ng kabundukan. Nagkakaintindihan si Mariang sinukuan at ang mga mamamayan. Ngunit may mga bagong sibol na kabataang isinisilang at may mga magagandang pananaw na natatalo ng sakim na paninindigan. Dumating nga ang panahon na naging makasarili ang ilan. May nagpapawalang halaga sa pagiging engkantada ni Maria. Ang hayop at halaman daw ay para sa sangkatauhan, kaya dapat akyatin ang kabundukan at huwag paniwalaan ang pagiging engkantada ni Mariang sinukuan. Isang grupo ang nangahas na umakyat sa bundok. Pinatotohanan ng mga nakita nilang hayop at halaman na ang lugar ay isa nga palang paraiso ng kalikasan. Habang pinagsasaluhan ang napakaraming napitas na ehiko, lansones at siniguelas, ay natanawan nila ang isang papalapit na dalaga, na kahit na nakayapak ay pagkaganda-ganda. Hindi sila kaagad nakapagsalita nang mapansin nilang may kung anong liwanag ang nakapalibot sa nakaputing engkantada na sa isang kisap mata ay tinitingalanan nila. Ako si Maria ng bundok sinukuan. Pagpapakilala ng dalaga, nakapansing-pansing nakaangat ang mga paa habang nagsasalita siya. Maria ng bundok sinukuan? Kayo ba ang nagbibigay ng mga gulay, bungang kahoy, at bulaklak sa bawat bahay-bahay? Ngumiti lamang ang engkantada at nagpaalala. Makakain ninyo ang lahat ng bungang kahoy, subalit wala kayong dadalhing anuman sa inyong pagbaba sa kabundukan. Tumango-tango lang ang kalalakihan. Napatunayan ng lahat na totoong mapagbigay si Maria nang anyayahan sila sa isang masaganang pananghalian. Sapagkat noon lamang may dumalaw sa bundok na sinukuan, ay pinagsikapan ni Mariang pakitunguhan ang kalalakihan. Ginulat ni Maria ang mga bisita nang dalhin sila sa mesang kainan sa ilalim ng punong mangga. Isang masaganang pananghalian ang bumulaga sa kanila. May mga inihaw na baboy damo, pabo at usa. May umuusok pang kanin sa mga dahon ng saging. May suha at guyabano at mabolo. Mayroon ding duhat, saging at balimbing. May malamig na tubaring nakahain. Tiyak na maiibigan ng pinakapihikan man ang inihandang pagkain ni Mariang sinukuan. Hindi pa man pinadudulog ay nagsiupo na at nangagsikain ang mga panauhin. Matapos mabundat ay hindi man lang sila nagpasalamat sa nag-imbitang engkantadang nagpakatao bilang pagbibigay sa kanila. Nang pumanhik na si Maria sa ituktok ng bundok ay nag-usap-usap ang mga gahaman. Nagpapahinga na si Maria sa tirahan niya. Sabi ng isa, ilabas na ninyo ang mga sako ninyo. Inilabas ng lahat ang mga sakong dala nila at may ilang nagsiakyatan sa mga puno ng lansones, rambutan at papaya. May nanghabol ng nagtataba ang manok, gansa at pabo. Ang iba naman ay kumuha ng mga sariwang kalabasa, repolyo at kundol.
Lahat ng sako ay napuno. Lahat ay tuwang-tuwa. Naisahan nila si Mariang sinukuan. Kahit alam nilang pagnanakaw ang ginawa nila, ay di man lang sila nahiya sa mga sarili. Hindi nila alam na nagmamasid lang sa tuktok ng bundok ang engkantada. Hindi nila inalintana ang pakiusap ni Maria. Para kay Maria, ang kanyang mga salita ay dapat na igalang bilang batas ng Diyosa ng kalikasan. Nang bababa na ang mga mapagsamantala ay nagtataka sila. Damang-dama nila na sa bawat hakbang na pababa sa kabundukan ay lalong bumibigat ang mga sakong kanilang pasan-pasan. Nang hindi na sila makahakbang sa bigat ay napilitan silang buksan ang mga sakong pasan. Nagulat sila nang makitang ang mga gulay, bungang kahoy at hayop na daladala ay naging mga batong bundok. Nang matingala sila sa tuktok ay nakita nilang galit na galit si Maria sa pagnanakaw na ginawa nila. Mga pangahas! Tigaw ng engkantada na ang tinig ay sinlakas ng kulog. Nang ituro ng engkantada ang mga magnanakaw, ay naging baboy damo silang di malaman kung tatakbo ng pababa o paitaas ng kabundukan. Kahit hindi na nakabalik pa sa kani-kanilang tahanan ang pangahas na kalalakihan, ay hindi pa rin nadala ang ilang mapagsamantalang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Kung hindi pagnanakaw, ay paninira sa kalikasan ang krimeng isinasagawa ng maraming mamamayan. Dumating sa puntong nawala ang pagtitiwala ni Mariang sinukuan. Sa sobra niyang pagbibigay, ay nagsasamantala ang marami sa kabutihan at pagkalinga ni Maria. Hindi ako susuko sa kapangahasan nila. Bilang parusa, itinigil na ni Maria ang bigay pala niyang paghahandog araw-araw ng mga bungang kahoy mula sa kabundukan. Napansin ng mga taong nagtampo na sa kanila ang engkantada. Nag-usap-usap sila. Sinuri nila ang mga kahinaan nila. Natuntun nilang dahil sa kapangahasan at pagbawalang halaga sa kayamanan ng kabundukan ay nagalit at umakyat na sa tuktok ng bundok niya si Maria. Ayon sa sabi-sabi, kahit nagsisuko na ang mga pangahas, ay hindi na rin bumaba ng kabundukan si Mariang sinukuan. Iyan ang pinagmulan ng nagtampong engkantada sa bundok ng sinukuan. At yan ang kwento ng Ang Alamat ni Mariang Sinukuan. Laging tatandaan mga bata, huwag maging makasarili at sakim. Huwag maging mapang-abuso sa ating kapwa. At huwag ding magpadala sa damdaming makapaghiganti. Hanggang sa muli mga bata, paalam!